Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa isang Shiba Inu investors kung saan ay kanya pong ibinahagi ang kanyang investment strategy kung paano siya naka-earn or kumita ng higit $5 billion. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay pa pala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay the Shiba Inu or SHIB token has earned a remarkable reputation in the digital asset space, given its role in liberating people from poverty and financial freedom. Ayan, totoo po yan. Sa pamamagitan po ni Shiba Inu ay marami na pong naging milyonaryo rito. Hindi lamang po mga milyonaryo, may mga naging bilyonaryo pa rito. Ayan. In particular, SHIB recreated a numerous millionaires. Yan nga yung sinasabi ko po kanina. Even few billionaires. Yan, during its early stages. Yan, yung mga, syempre yung mga naging milyonaryo at bilyonaryo dyan ay sila po yung mga maagang nag-invest dito kay Shiba Inu. Ayan, however, one specific Shiba Inu investor distinguishes itself as an initial $8,000 investment ballooned into an astonishing $5.7 billion. Ayan, ngayon may isang investor na nag-invest lamang ng $8,000. Ngayon, ito ay lumago at ito ay kumita ng $5.7 billion. Ayan, kaya mula sa kanyang $8,000 na investment ay naging billion po ito, 5.7 billion. The extraordinary journey began in August 2020 when the crypto investor earned $8,000 to Shiba Inu. Little did he know that the modest investment would ultimately evolve into an unforeseeable financial success. Ayan, nag-invest po siya noong mga August 2022. Ayan, may pinasok po siya dito kay Shiba Inu na kanyang investment na nagkakalaga ng $8,000. Yan, in 400 days after the initial investment, the investor wallet saw an astounding return of ayan na nga 712 million %. Yan yung kanyang kinita. Yan nang nabili niya yung kanyang nang bumili siya ng Shiba Inu tokens. Yan, noong mga August 2020. Tapos lumipas ang 400 days. Yan. Ay bigla na lang siyang nagulat nang makita niya na ito ay kumita ng 712 million %. At naging 5.7 billion. Yan, how did he do it? Paano nga ba niya ito ginawa? A prominent crypto YouTuber, Bud Anthony, interviewed the Shiba Inu investors. The real identity behind the billionaire Shiba Inu wallet remains a mystery. Ayan, isa pong kilalang YouTuber ang nag-interview sa kanya para naman malaman. Ayan, para malaman natin kung ano yung kanyang naging strategy dito. Ayan, in the interview, he disclosed that he had a long-standing presence in the cryptosphere since 2011. Ayan, matagal na po palang nag-umpisa or nagka-interest ang investor na ito sapagkat noong 2011 pala siya nag-umpisa. He acknowledged amassing substantial profits from the crypto market in the past and clarified they had no privileged information about Shiba Inu. Ayan. Nag-umpisa na siyang mag-invest sa mga cryptocurrencies nung mga taong pang 2011 at yan, meron na rin siyang mga kumita na rin siya sa mga ito. Yan, pero sabi niya wala raw siyang nalalaman nung lumabas si Shiba Inu ay talagang wala siyang nalalaman tungkol dito or wala siyang gaanong nalalaman.
Ayan. Furthermore, the anonymous investor stated he was introduced to Shiba Inu by peers within the crypto community. Yan, pinakilala lamang po si Shiba Inu sa kanya ng kanyang mga kaibigan dito sa crypto community. Yan, he claimed that they positioned Shiba Inu as the potential Dogecoin rival. Yan, ipinakilala po sa kanya na si Shiba Inu ay ito yung magiging katapat ni Dogecoin. Notably, he affirmed that he had no allocated any that had not allocated any money to Dogecoin. Yan, maliban pa diyan ay hindi siya nag-i-invest dito kay Dogecoin. Meanwhile, after putting $8,000 into the Shiba Inu market, the initial value of his investment took place. Notably, he stated the 8K investment did not come all in one piece. Yan. Dahil dyan ay yan, sinubukan po niya at nagpasok po siya ng $8,000 na investment kay Shiba Inu. Also, the Telegram group disruption related to Shiba Inu posed another challenge. While his peers suspected Shiba Inu might be a rug pull, selling their investment to cut losses, his faith and confidence in the project remained unwavering. Yan, yung mga kaibigan naman niya na yung kaibigan niya na nanghikayat sa kanya na mag-invest kay Shiba Inu ay natakot po sila. Sila ay nagbenta ng kanilang Shiba Inu token kasi baka rug pull daw ito. Kaya ayan, pero samantalang siya ay nanatili yung kanyang paniniwala at kanyang confidence dito kay Shiba Inu. Kaya ayan, hindi po siya nag-sell. Ayan, there were so many different projects that I jumped into taking chances on, and most of them did well. It's all about being willing to take the chance and willing to stick it. Because in this game, early investors and long-term holders always make money. Ayan, napakalinaw po. Ito po yung kanyang strategy. Ayan, napakasimple lamang. Sabi niya ay sabi niya dito ay it's about being willing to take the chance. Ayan, and willing to stick to it. Dapat marunong daw po tayong i-grab yung opportunity. Ayan, or yung chance. Ayan, yung pagkakataon. Ayan, at dapat ay willing na rin tayo na mag-stick dito or tumagal rito. Kaya sabi niya dito ay ito ay parang isang laro kung saan yung mga maagang nag-i-invest or mga long term, yung mga matitibay na mag-hold ay talagang sila yung laging kumikita or sila yung talagang kikita. Kaya yan lamang po yung kanyang napakasimpleng strategy. Ayan, sa madaling salita ay talagang dapat isa kang matibay na holder. Yan, o isa kang investor na talagang kung pag nag-invest ka sa isang asset na napili mo na sa tingin mo ay lalago ay talagang yan, kakayanin mong i-hold yan maski bumabagsak sa mababang presyo. Ayan, maski nakakatakot na parang mag-rug pull ay yan, matindi pa rin ang iyong paniniwala na makakabawi ito at yan, sa bandang huli ay magbibigay ng kita. Kaya yan lamang po, patibayan lamang po sa pag-hold. Yan ang kanyang naging strategy dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.